yesterday I was in Jensan and Sarangani. May mga nakita ho ako doon. Parang I don't know kung nasunod ba yung mga building code natin, yung mga standard sa ika nga quality ng mga gusali natin. Kasi yung isa, commercial complex, kilalang commercial mall, bumagsak yung kisame niya, pero yung ibang mga istruktura na sa paligid niya, hindi naman bumagsak, kaya may nasawi ho doon. Tapos, ang isa pa, architect, believe it or not, yung pier po sa Glan, Sarangani, kinain ng dagat. Ang hindi na nakapagtataka, no tinitignan namin, parang walang mga bakal na nagkukonek para sa mga Lego lang na dinikit-dikit lang ang mga semento doon sa pier, architect. Do you see this problem nationwide, or is it high time na ayusin na natin, itaas na natin ang antas ng mga strength, struktura natin sa paggawa ng mga gusali, ng mga kalsada to be ready sa mga darating na panahon? Kasi sa Japan na architect, kahit na yugyugin sila doon, medyo matibay-tibay pa rin yung kanilang mga gusali, hindi basta-bastang gumuguho ang kanilang mga tulay, ang mga kalsada, Architect Palafox. Yeah, thank you po. I think 30 years na akong nagsasalita about it's 90% less expensive to address the hazards before they become disasters. Tama. Aside from saving more human lives, building, infrastructure, and agriculture. Kaya, yung 2004 study, alam nyo rin, ginawa ng JICA, nakapirma doon all the 17 mayors of Metro Manila, PhilBox, MMDA chairman, 2004. And in that study, if a 7.2 magnitude occurs in Metro Manila, 50,000 people will get killed, 2004 population, 30,000 for the earthquake, and 20,000 the fire that will ensue. And I think if I remember it right, Metro Manila will divide into 4 or 5, north and south of Pasig River, east and west of the fault line, and along Manila Bay. Yung kung maalala ko dyan. And yung mga ginagawa ho namin abroad, trabaho na tayo sa 40 countries, after the big earthquake in Bam, Iran, we designed 11 public schools for magnitude 10 for an earthquake that never happened. And we were hired by the Chuchi Buddhist organization headquartered in Taiwan. Then after the big earthquake in Kathmandu, Nepal, again, the same Buddhist organization, Chuchi, hired us to design a hospital, university, and 3 schools to last 1,000 years, 40 years. Then yung big super typhoon Odette in Siargao, the buildings we designed were not damaged. Kasi hindi lang earthquake, but wind speed. After Yolanda, mabuti sumunod naman ng gobyerno, sinabi ko, taasan yung wind speed requirements. Kasi that time, 220 kilometers per hour lang ang wind speed requirement. Yung Ondoy was more than 300 kilometers per hour. Pero sa building code natin, it's so obsolete. Like we designed tall buildings all over the world. Yung mga tall buildings, 150 meters and above, mas wider ang gap. Para yung design namin ng first 5 towers ng Rockwell, 20-30 meters apart. Pero sa building code natin, 1 meter. 1 meter lang ang required. Nako. Opo. Kaya, subulat na ako since Ondoy, sa 5 president, including the current one, again, to address the hazards before they become disasters, from earthquake, flooding, etc. 145 recommendations nga, email ko sa inyo. Architect, mapahabol ko lang. So, hindi po kayo satisfied o kinakabahan kayo dito sa istruktura ng mga gusali natin, both private and government infrastructures, na it cannot and will not be able to withstand? Hanggang ilan lang sa tingin ninyo ang kayang withstand ito mga building natin, lalo ng mga luma, pag nagkaroon tayo ng earthquake dito sa Metro Manila? Hanggang saan lang ang intensity na kakayanin ito? Ang sinusunod at the moment yata, ma-address yung 7.2. Opo. Pero pwedeng maging yung idinisan namin sa BAM Iran, instructions namin ng paying clients namin was magnitude 10. Tapos sa Nepal, the hospital, university, and 3 schools to last 40 generations, 1,000 years. Dito, hindi lang po yung design, yung implementation din. And nasabi ko rin, maraming nagalit sa akin, published article in Manila Times, corruption kills. Kasi ang survey says, wala ng factor of fear. Hindi na natatakot yung mga corrupt. Wala ng factor of fear. And
mga contractors tell me and developers, kasi director din po ako for construction, infrastructure, climate change, environment sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Mga contractor nagsusumbong sa atin. Ang corruption daw ngayon sa infrastructure and construction sa government sector up to 40%. Tapos sa private sector, you kick back 40%? 5 to 15%. Tayo Kaya kung ang corruption 40%, saan binawas ng contractor yung specification? O kaya mag-overprice. Meron isang contractor, kilalang contractor but ayaw ma-identify. Para mabayaran siya 100%, he has to fork out 28% of his fee just to minimize his losses. Kung ganun na ngayon, kaya sabi ko mga kapwa kong industry, architects, engineers, project managers, structural engineers, even contractors, especially sa infrastructure. Kung may corruption, dapat mag-report na para ma-retrofit, audit. Do you think napapanahon na talaga na balikan natin itong National Building Code natin, etc., itong mga standards ng mga strength ng ating mga buildings, mga kalsada? Kasi sample ho dyan sa Sarangani. Diyos ko po, nung makita ko yung pier, wala man lang connector, walang mga bakal. Opo, kasi even sea level rise. I think average sea level rise in low areas across our coastal towns and along rivers, 4 meters high ang flooding. Kung flooded yung area mo, maano rin, ma-compromise yung foundation, structural. Kaya po, nung February ba yun, after the big earthquake in Syria and Turkey, I was summoned twice already sa Senado. Padala ko sa inyo yung report ko sa Senado para tulong-tulong na tayo. Even private practitioners in the building industry, huwag na matakot. Kaysa maraming mamamatay. Dapat kung alam nila may corruption, mag-report na sa inyo. Tama. Mag-report na sa inyo. Kaysa antayin pa ng ng disaster. Alright. Kahapon po, nandoon po ako sa Glan, Sarangani. I don't know kung nakapag-report na po yung inyong PPA doon. Yung kalahati po, yung medyo bagong tayo na extension ng kanilang fish port ay nilamon ng dagat. At nakita ko pong biyak-biyak yung mga, yung luma po, wala pa po kayo doon, di po ba? Pero yung, ito po yatang, I don't know, kailan tinayo yung kinain na nilamon ng dagat, GM, i-report na po ba sa inyo? Yes po, Kong Erwin, actually linawin ko lamang po, yun pong fish port po natin dyan sa Glan, yan po ay under po sa pamamahala po ng Philippine Fisheries Development Authority po, sir, hindi po sa PPA. Pero tama po kayo na doon po sa nangyari pong lindol po nung weekend po, no? Diyan po sa mga port po natin sa Southern Mindanao, ang naapektuhan din po yung sa PPA po ay yan pong ating commercial port po dyan sa Glan at pati po sa Mabila. Medyo malaki-laki po ang damage po natin dyan. Napansin ko lamang, pero itong sinasabi nyo, ito ay pinamamahalaan ng Philippine Fisheries something. Hindi ho ba... PFDA po. Hindi po ba sa cloud din ho ninyo yan? Pwede ho kayo mag-inspection dyan dahil yan po ay patungkol sa port din, di po ba? Hindi po, Kong. Ang PPA po kasi, meron po tayong pinamamahalaan pong 130 ports po na under po ng PPA. Yun pong mga fish port po, yan po ay under po yan ng PFDA o nung LGU po. Pero ito sa Glan po, merong, hindi ba, anong pier ho ito, yung na-damage? Hindi ba sa inyo ito? Yun pong fish port, yan po ay hindi po sa atin. Pero may iba pa po tayo, may isa pa pong port dyan po sa Glan po. Yung pong, yan po, tinamaan din po yan. Bakit ito nakalagay dito ho? PPA, Philippine Ports Authority po eh. Port of Glan. Port of Glan. Ito yata. Yun pong sa Glan po, atin po talaga po yun. May isa pa po kasing fish port po dyan para lang po malinaw po. Alright. Kahapon ho, nandoon tayo, GM Santiago, napansin ko lamang, ay parang walang mga konektor. Parang akala mo mga Lego na pinagdikit-dikit lang. Walang mga bakal, yung mga simento. Kaya nagkakahiwalay-hiwalay sila dahil di po sila nakakonek eh. Sino ho bang gumawa nito? Maaari ho ba ninyong imbestigahan ito, GM Santiago? Yes po, Kong. Actually, tinanong ko na din po yan dati. Depende po kasi daw po, sabi po ng mga engineer po natin. Depende po yan doon po sa pasilidad po sa port po. No, meron po kasi dyan na mga areas po, lalong halimbawa po yung
naka-landfill muna po bago po nilalagyan sa ibabaw. Hindi po daw talaga nilalagyan po ng bakal yun dahil ina-anticipate pa po yung earth movement doon. Pero kung yan po ay sa pier po, yan po ay talagang kailangan pong may bakal. So titingnan po natin yan. In fact, right after po nung lindol, ako po ay nagpa-deploy na po kaagad na mag-i-inspection po ng engineering po natin. Mula po sa opisina po natin sa General Santos, sila po ay nagpa-deploy na po tayo ng papunta po dyan sa Sarangani po sa Glan. Ay, deploy ho ninyo at delikado po ito at baka siguro ho, lesson learned ho ito. Tingnan nyo na rin ho yung mga ibang pier natin kasi ako mismo nakita ko, walang mga konektor, walang mga bakal. Substandard. Kung meron man, GM Santiago, kasi laki ng daliri ko lang yung mga bakal. Kung ang dumadaan dyan sa pier po natin, mga 16-wheeler na truck, talagang mawawasak po yan, madudurog. Kaya ayaw ko naman sabihing blessing in disguise na nangyari dyan na earthquake, kundi at least nakita natin na yung mga paggawa ng mga pier natin, mukhang may problema. Siguro, you have to review this. Alam ko, kaupo nyo lang dyan, isang taon pa lang ho kayo dyan or bago lang ho kayo dyan. Pero you have to review this, GM Santiago, para maiwasan natin yung mga catastrophe, yung may mamatay na pasahero. Do we have to wait pa ba na sabihin? Hindi rin maganda tignan ho ito sa PPA pag namatayan ho kayo ng mga pasahero dyan sa inyong mga pantalan. Di po ba? Tama po ang obserbasyon niyo po. In fact, sa susunod pong taon, meron na po tayo mga programa po for retrofitting po at rehab. Kasi po, tama po kayo na yung karamihan po dyan sa mga port po natin ay matatagal na din po. At habang tumatagal po din kasi ang panahon, ay nagbabago po talaga ng construction standards po. Correct. At maliban pa po doon sa degradation po ng mga bakal at ng mga semento. So, tama pong observation niyo po at nakaprograma po yan na tayo po ay may mga retrofitting po at rehabilitation po sa mga ports po natin, sir. At dapat din may managot dyan na mga nasa kinaukulan sa pamahala, mga opisyal. Ganun din, mga kontraktor kapag nagpabaya. Siguro, kailangan na sagutin ho yan. Yung katulad na lamang noon, nilamon ng dagat, nawala na talaga. Hinahanap ko, sabi ko, di ba nakakonect? Sabi ni Mayor, wala pong bakal na i-connect ng bagong construction na wing dito sa luma. Nawala ho, talagang kinain ng dagat. Parang bumuka yung dagat, kinain yung tulay. Abay, mga 30 meters din ho yung haba na nawala po doon sa pier na yan, GM Santiago. Yes po, Kong, maraming salamat po at tayo po ay fully nag-agree po sa obserbasyon niyo po. At yan po ay talaga pong pinatingnan ko na po at sisiguraduhin po natin na sa mga susunod pong panahon ay masunod po talaga yung mga building standards po natin. Okay. So far, Sec, meron na ba kayong idea galing sa inyong mga DE kung magkano ang total damages ng Sarangani, Gensan at Davao Occidental, Sec? For now, Kong, I think meron lang kaming initial estimates dun sa DPWH projects, especially dun sa national roads. It's not going to be very significant actually kasi wala naman kaming major damages actually sa national roads namin. It's just a matter of clearing out yung mga debris na bumagsak sa mga slopes, mountain slopes. But meron lang isang tulay that we're talking about, yung Buayan Bridge. Yung Buayan Bridge na sinasabi natin, but na-close namin yung Buayan Bridge because of the approaches. But there is an alternate route naman na ginagamit. And in fact, yung bridge na pinag-uusapan, na Buayan Bridge, that hindi naman actually nag-collapse or na-damage, but actually this is due for replacement na. Opo. So, but there is an alternate bridge naman na ginagamit at this point in time. So, we don't have any much big problems with regard to yung sa national roads and bridges affected earthquake areas actually po. All right. I have last two questions, Sec, Manny, before I turn you over to Aljo. Ay, isa po ang katanungan ko, kayo ay civil engineer. Napansin ko lamang po yung mga kalsada natin doon, pati yung pier ng Glan, Sarangani, naghihiwa-hiwalay sila. Nung maghiwa-hiwalay na nakikita mo yung crack, walang mga bakal. Kung meron man, kasing laki lang ng
yung maliit ko na daliri, ganun lang kalalaki, how can it hold yung strength na dumadaan sa kanila ng mga truck kung kasi laki lang ng daliri ko yung mga bakal na ginagamit sa ilalim. Pero dito sa pier sa Glan, yung kanilang PPA pier, naghiwa-hiwala. Akala mo Lego, akala mo yung construction ng mga Sphinx sa Egypt na walang mga bakal. Parang nilagyan lang ng palitada at pinagpatong-patong lang. Parang pyramid. Yung isa nga po, yung isang portion 30 meters niya po, nawala kasi wala pong nakadikit lang pala doon sa pier mismo, doon sa luma, Secretary. Kailangan ho ba ng mga bakal? Dapat lang naman po siguro. Actually, this is subjected to a tinatawag namin na detail engineering design para maipagay po lahat ng mga kailangan reinforcement at saka kung ano yung structure na kaya pagkagamitan. Kailangan po yung talagang engineering design po dapat lahat yung mga ganyan. Panghuli na lamang, Sec, nung Saturday po ng hapon, tumawag po si Speaker Romualdez sa akin at pinababaho ako doon sa kaya nandoon ho tayo kahapon sa Sarangani, Jensan. Naubusan lang ako ng oras, hindi na ako nakapunta ng Davao Occidental ay para i-assess ang mga damage. Tapos tumawag din po si Congressman Elizalde ang approacher. Ang sabi niya, sabi ko, boss, saan natin kukunin ito mga ito? Sabi niya, kakausapin niya ang DPWH dahil definitely daw merong quick release fund ang DPWH para paggawa dito sa mga nasira na mga struktura, Sec. Yes po. Meron po. I think, we are very fortunate after that Congress, through the initiative of Congress na meron silang mailaan na quick response fund for 2023 budget, no? And this is going to be available. So ano ba yung mga damages, particularly for school buildings na na-damage and for bridges. Wala naman ho kami nakikita masyado sa bridges, but we are in the process of assessing actually kung ano yung damages natin sa school buildings. Now, today I just have instructed all our district and regional offices actually to quickly come up with the estimates kung ano yung damages particular ni school building para hindi maatala yung pagpasok ng mga bata. O nga po, yan, what I heard, Sec, was medyo worried din si VP na siya rin po ang education secretary natin dahil concern niya ho yata yung mga eskwelahan na mga na-damage, baka pag ginamit, baka madisgrasya. Ito mo ba pinapacheck nyo na sa inyong mga engineer ngayon as we speak para to make sure na safe itong mga school building dyan sa Jensan, sa Sarangani, sa Davao Occidental, Secretary Bonoan? Yes, Kong. I think we have initially received actually some of the reports from the Department of Education ngayon kung ano yung mga school buildings of concern. But actually, sabi ko nga, I think immediately today, I think all our people in the affected areas will be coordinating with the yung mga representatives nila sa DepEd so that they can both get into yung assessment of the extent of damage and we can prepare already for the necessary repair or rehabilitation program kagad-agad. Alright. And may allocate na ho natin yung pondo doon. Pinaka-latest namin na natanggap na ulat, 9 na po ang namatay sa naganap pong 6.8 na lindol sa Sarangani Province, Davao Occidental. Tama po, reported po, pero we're still validating, sir, and once confirmed, we will let you know of the details po. Pero tama po kayo, as of 7 a.m. po ngayon, ang reported ay siyam po. Yung sugatan po natin, mga ilan na po ang naitala? 15 yung nakatala dito, Sir Aljo, pero ngayon po ay I was told earlier na yung ating mga teams on the ground nagkakandak na po ng Ardena. So ito po ay posible po in the next days or so. Medyo mas tataas pa po ito kasi makikita natin yung mga actual na datos po based dun sa assessment. Nadadaanan na ba ang lahat ng mga kalsada pati na mga tulay na naapektuhan po ng lindol? Opo, yung sa mga tulay po na na-report last Saturday, sir, yung nag-meeting po kasi yung disaster response cluster ng NDRIM-C ay lahat po yung sa tulay na apektado ay passable na po
lahat po ng yung nakalagay po dito ay yung mga power interruptions are already restored. Yun pong reports ng 16 affected roads, no, meron lang pong 3 na inaayos para maging passable po sa Region 12. But other than that po, wala naman po tayong reports na regarding yung mga tulay at saka mga daan po. Okay. Alright. Sir, may pahabol lang. This is Erwin Tulfo, Director. Yung namatay po dito sa isang commercial establishments dyan, hindi ko na babanggitin ko ano, pwede ho bang habulin yung may-ari ng establishment na yon na bayaran, i-compensate yung masahista ho, doon nagtatrabaho yata ho doon, o manikurista ho yata nung mamatay siya. Pwede ho sigurong habulin, ano po, not habulin, kundi pakiusapan na pwedeng tulungan yung kanyang pamilya kasi mukhang may naiwan po ito na 10-year-old na anak, Director Posadas. Opo po, meron naman po tayong mga ganyang mga polisiya at sa private sector din po meron din sila at ganoon din po kung nung Saturday nandun din po yung DSWD at tinatanong nga po nila yung mga posibleng maitulong sa mga tao na ganito po, no, na nasaktan at nasawi. Kasi baka sabihin po act of God ho ito or walang kasalanan. Sa bagay, hindi naman nila sinasadya yun. Pero syempre, yung ang tanong kasi natin dyan may problema, ba't bumagsak? Baka mahina ang pagkagawa ng struktura kasi mga kalapit na mga gusali din naman, di naman bumagsak yung kisam So ang may problema, yung may structural defect yung kanilang tindahan, Director Posadas. What do you think? Tama po. Yun din po, no, nabanggit po din yung bumabagsak ng mga slabs or yung mga portions po ng roof. Yan din po ang aming recommendation. Meron din po tayong mga policies diyan na tignan po, no. Of course, we're not pointing fingers ngayon Kong, but it's just that siguro maging bahagi po, no. At malaki po yung role ng lokal na pamahalaan dito. And I'm sure, sir, I was told na talagang ngayon puspusan in partnership with our OCD regional offices yung pag-assess nila. And ito po ang isa sa dapat na siguro, sir, tignan ng ating mga yung concerned local government para mas ipatupad po yung talagang infrastructure policies nila doon. At para din po kung meron, hindi naman po panagutin, but kung merong responsibility kung sino man, i-compensate naman po yung nasaktan o nasawi. Alright.